What if mawalan ng internet or social media? Ngayon, ano mangyayari sa mundo? Anong ginagawa mo ngayon, pare? Ngayon, kung sakaling walang social media, siguro ang bagal na pagmunlad ng mundo, pare. Lalo sa Pilipinas, Alam naman natin na social media, isa yan sa nagpapabilis ng pagmunlad ng mundo. Ng connection, mga ganyan. Siguro kung mawawala ng internet or ng social media, ang ginagawa ko siguro ngayon, more on Lulop-lop. hindi naman. Mas maraming time sa loved ones, mas maraming time sa kaibigan, sa mga taong mahal natin, mas marami tayong oras. Sa akin, tol, kung mawawala ng social media or yung internet, yung mundo ngayon, tol, sobrang simple, pare. Hindi tulad na ngayon, no? Masyadong savage yung nangyayari ngayon. Kasi nga too much information, pare. Bago ka matulog sa gabi, pare, dahil pumapasok na information sa ulo mo. Sa isip. Dati, di ba, nung mga grade 4, grade 5, mga elementary days natin, pag matutulog tayo sa gabi, pag pikit mo, ang smooth Tulog mo yan. Ang smooth kasi wala kang iniisip, pre. Kung iisip mo lang, yung crush mo, Yung mga laruan mo, yung mga pogs mo, yung mga text mo, jolin mo. yan, tama. Paano mo papalaguin? Yan ang sinasabi kong simple, pare. Simple siya in a way na paano ba lumaki yung mga parents natin, tol. Sa akin, ang nakikita kong advantage niyan, tol, matututo kang manligaw ng Pinoy na panliligaw. Oo, nakakaraw na. Gusto ko nga maranasan yung ganun, pare. Kung sakaling walang social media. Siguro ganun ako dumiskarte o ganun ako gumalaw. Tingin ko Ang programang ito ay rated SPG. Yo, kamusta mga pre? Ito nga pala ulit ang What If Podcast! Ito nga palang podcast na to is makakasama nyo to sa saya, sa lungkot, sa kalokohan, at seryosohan. Ito nga pala si RG mga pre. Facebook, Jan RG de la Peña. Sa TikTok, RG apostrophe SSS. Sa YouTube, RG apostrophe S. RGs. Kasama natin, tropa natin. Yo, this is Pablo. Yo soy Pablo. Ayan. Siyempre, ayan, pupudrip muna tayo kasi nakakagutom. Nakakagutom tong ganito mga pre. Podcast, nakakagutom mga pre. Ayun nga, tol. Grabe na ngayon, no, pre, sa social media. Bago ka matulog sa gabi, pre, dahil pumapasok na information sa, sa ulo mo. Sa isip. Dati, di ba, nung mga grade 4, grade 5, mga elementary days natin, pag matutulog tayo sa gabi, pag pikit mo, ang smooth. Tulog mo yan. Ang smooth kasi wala kang iniisip, pre. Kung iisip mo lang, yung crush mo, Yung mga laruan mo, yung mga pogs mo, yung mga text mo, jolin mo. yan, tama. Paano mo papalaguin? Pero ngayon, grabe, pare. Bago ka matulog ngayon, yung mga kabataan, ang dami ng nabasasagap na information na hindi naman dapat nila makita, pre. Totoo. Like for example, yung mga Sensitive content. mga sensitive, pare, na hindi dapat nila makita. Disadvantage talaga, pre. May advantage yung social media, mga pre. Don't get me wrong, pare. Ang advantage niyan, syempre, advance pre. na, pre. Maraming advantage. Pero, hindi mo pa rin matatago yung katotohanan na may mga disadvantage siya, lalo na sa mental health ng Totoo. bata, pre. Or Hindi yung lang sa bata kahit sa matatanda, kahit sa atin. lawak na usapin yan, mga pre, Kasi, di ba, marami ring babae ngayon na nagbe-base sila ng quality or standard nila based sa social media, pre. Nakikita kasi nila yung mayayaman na yung babae, binigyan siya ng ganitong regalo, tinrate sa ibang bansa, ganyan. So, nakita nila yon parang, dapat ganito rin ako, parang gano'n, Tapos iisipin nila, mas maganda ako dito sa babae, Parang, bakit ganito rin ako, pre? Which is hindi gano'n, kasi sa social media, hindi mo naman makikita lahat dyan, Bakit nakita mo ba kung paano yung mga ginawa niya para dun sa lalaki, di ba? Kaya mo ba yung mga sacrifice na ginawa nun? Para i-compare mo yung standard mo, tapos ikaw ang i-offer mo, ganda lang. Ikaw, pre, anong take mo pala dun sa social media ngayon, tol? Take ko ngayon sa social media, pare. Halos lahat ng tao is merong social media account. Kumbaga parang ilang bilyong tao yung gumagamit ng social media, so parang ang daming content na meron sa online, di ba? Pero sa akin, take ko sa social media, una advantage niya is yun. Advanced na nga tayo, gawa ng sobrang
napapadali niyo yung trabaho natin, Mm. especially sa communication, sa mahal natin sa buhay, sa ibang lugar, sa ibang bansa, ganyan. Yan. Then, pwede rin natin siyang pagkakitaan, yung social Yeah. media. Yung disadvantage niya naman para sa akin is yung, Too much information. yon pwede. Mm. Pwede rin yung sobrang daming negative content or sensitive content na meron sa social media. Masyado na-expose yung mga tao, especially yung mga bata. Na-expose sila sa mga ganung content na hindi pa dapat nakikita ng mga bata. And para sa akin, pangit yung ganun, negative yung ganun eh. Magkakaroon agad ng negative na isip yung bata kapag napanood niya yung ganun. Papasok sa isip niya yun eh. What if, di ba, pumasok siya hanggang sa pagtanda niya, maging bangungot yung mga napapanood niya, mga ganun. Magiging negative pa sa kanya. Oh. Yan, since nasabi mo yung mga yan, tol. Ito yung pinaka-question ko sa'yo. What if mawalan ng internet or social media? Ngayon, ano mangyayari sa mundo? Or anong ginagawa mo ngayon, pare? Sasagutin ko yung unang tanong mo, pre. Yung kung ano yung mangyayari sa mundo. Kung sakaling walang social media, siguro ang bagal na pagmunlad ng mundo, pare. Lalo sa Pilipinas, Alam naman natin na social media, isa yan sa nagpapabilis ng pagunlad ng mundo. Ng connection, maganyan. Siguro kung mawawala ng internet or ng social media, ang ginagawa ko siguro ngayon, more on, Lolo. hindi naman. More on para physical activity, mga ganon sa labas. Magkakasundo tayo dyan, pare. Siguro, number one dyan, yung workout, ganyan. Okay. Mas maraming time sa loved ones, mas maraming time sa kaibigan, sa mga taong mahal natin, mas marami tayong oras. Yung i-google na oras natin sa social media o sa pag-cellphone, sa pag-computer, mas mailalaan natin siya sa mga mahal natin sa buhay. Diba? So, ayun, para sa akin, okay lang din naman mawala ng social media, kaso nga lang, babagal yung connection or yung pagunlad ng mundo. Sa akin, tol, kung mawawala ng social media or yung internet, yung mundo ngayon, tol, sobrang simple, pare. Hindi tulad na ngayon, no? Parang Hindi tulad masyadong- ngayon, masyadong maniac ngayon, tol, masyadong savage yung nangyayari ngayon. Kasi nga, too much information, pare. Eto, tol, sensitive content to, Naalala mo ba yung yung sa Tacloban, yung may shooting, yung mga bata doon? Yung binalita. Oo. Kasi pare, isipin mo yung mga bata, nag-uusap sila na magdadala sila ng baril, tapos alam nila yung batas na hindi sila makukulong, Hindi pa sila makukulong kasi nga minor de edad. Isipin mo, ganun yung information nila na tayo nung mga ganung edad, pare. Ultimong hawakan lang yung baril, tol. Takot tayo Grabe, gumawa ng- takot, pare sila. Puta, ilan tao yung pinatay nila, di ba? Ay, yung disadvantage, pare. Too much information. Too much information, tas walang gabay na nagagabay ng maayos. Yun talaga yung kakalabasan. Negative talaga siya, pre. Yan ang sinasabi kong simple, pare. Simple siya in a way na paano ba lumaki yung mga parents natin, tol. Sa akin, ang nakikita kong advantage niyan, tol, matututo kang manligaw ng Pinoy na panliligaw. Oo, Ano, araw na. Kasi tingin ko talaga isa yun sa nawala ngayon, pre. yung mga ganong panliligaw. Yung... Minado ako sa sarili ko, yung ganon, pag nanliligaw ako, wala yung ganon yung mga harana. Naranasan mo ba dati nung, syempre, nung mga high school tayo, pre, ang way ng ligaw natin nun, tol, parang bibili ka ng chocolate, tapos ibibigay mo sa kanya. Ngayon, Meron bang love letter na oo, kasama may yun? mga love letter pa. Pare ngayon hindi. Pag nakita ka sa social media na maganda yung profile mo, tol, mag-hi ka doon. Minsan puta maluloko ka sa filter, pare. Totoo. Ang pinupunto ko doon, tol, simple siya in a way na classic yung mga gagawin mo kung paano manligaw nung dati or the Gusto way. ko nga maranasan yung ganon, pare. Yung sakaling walang Mm. social media. Siguro ganon ako dumiskarte or ganon ako gumalaw. Tingin ko Simple siya in a way na, yun nga, siguro yung una, yung panliligaw. Pangalawa naman, nakikipag-socialize talaga tayo sa labas, tol. Kasi ngayon, ang socialization ngayon, sa internet pa rin, i-chat mo yung kilala mo. Pag malungkot ka, Video call, ano ba yun, ganon. yung Omegle, ano ba yun, yung mga nauuso ngayon ng mga application na may makakausap pa sa ibang bansa, di ba? Marami nga ngayon, tol, i-chat ka, tapos sa personal, torpe. Oo. Pero kung dati yun, tol, matitesting ka talaga.
maano ka Yung talaga. skills mo, Oo, paano pre. ka dumiskarte. Kung gusto mo yung babae nun, talagang lalapitan mo. Hindi Mm. pwede yung chat-chat lang, ganyan. Pero kung hindi mo talaga kaya lapitan, pwede mo siyang daanin sa ibang way, like letters, Mga ganun. Bigay ka ng mga pasimpleng regalo, kagaya ng mga bulaklak or chocolates, tapos hindi niya alam kung kanino galing, di ba? Ngayon wala, parang wala, nagganong pare. Direct to the point na ngayon, kung gusto mo yung isa, kung gusto mo yung isang tao, may message mo lang siya, or sasabihin mo lang sa kanya na mag-hi ka, doon Bukas, nag-umpisa yun. bukas kayo na, di ba? Ganon. Lalo na ngayon sa social media, yung mga babae ngayon nagbe-base sa social media. Depende kung may clout yung lalaki, kung... Hindi lang din naman yung babae, pati rin Parang tayo pag may lalaki, tayo rin. Oo, tama yun. Hindi Tapos tayo. lahat tayo. Ang nagiging standard natin is yung internet or social media Oo. account ng isang tao. Walang masama doon mga pre, kasi kailangan natin mag-adapt eh. Kasi yung social media natin mga tol, eto, tapating ko na kayo kapag pangit yung social media mo, yung Facebook mo, yung IG mo pre, malaki yung chance ma-turn off yung babae sa'yo. Hindi lalaki. Pag dugyot ka mag-post, weirdo ka sa Mysterious. social media pre, pwede ang mysterious pre, pero depende kung paano mo i-handle. Pero sabihin natin na ang pangit mo mag-post, Jejimon ka, ganyan. Tol, biggest turn off yan sa lalaki or sa babae, maniwala kayo sa akin mga tol. Kasi yung basehan yung resume ngayon pre, nasa social media na tol. To, challenge ko kayo makinig kayo. May nag-chat sa inyong babae or lalaki. Ano una yung gagawin? Maniwala kung hindi mo i-stalk yan pare. Maniwala kung hindi mo i-stalk yan. Ano yan? Kutob-kutob lang? Kutob-kutob lang na Hindi, i-stalk mga lang, gusto pre. mo? Siyempre, i-stalk mo yan, pre. Anong titignan? Social media mo. Number Diba, pre? one. Number one yun. Kaya, ayun yung masasabi ko. Kaya napaka-importante na yung social media nyo. Sa ngayon kailangan disente kayo tingnan sa social media. Hindi kayo yung parang puta, nagiinom na. Wala masama mag-inom, pero yung post nyo ba, that maayos man lang. Shopping ano naman to, sa dating naman to. For example, may nakita kang babae, as in stunning talaga tol, 10 out of 10 pare. Pero pag nakausap mo, biglang bagsak yan pre, 4 out of 10 bigla tol. Negative pa nga. Napaka-importante na walang social media, di ba? Makakapag-communicate ka, makikilala mo kung ano yung mga dapat mong makilala, yung dapat mong malaman, yung information na dapat, di ba? So, ayun, kasi maraming peke, marami talagang peke sa social media, pre. Ngayon, sa social media, hindi lahat totoo, pre. Totoo naman yan, pare. Kung ano lang yung nasa social media, ayun lang yung mga magagandang part ng isang tao. Ayun lang yung pinapakita nila. Meron man gumagawa na yung pinapakita yung worst side, pero most likely hindi pa rin Ano, lahat. pakita ko lang to. Yun, siguro yung pag-advantage ng tol is magiging simple yung buhay. Disadvantage naman kasi pare, ayun nagbe-base na kasi sa social media yung mga tao ngayon. Ayun yung take namin sa topic namin ngayon mga pre. So yun mga pre, wag muna kayong aalis kasi marami pa kaming pag-uusapan and ayun, tumutok lang kayo sa podcast namin mga pare. Tignan ko And muna to. ayun, mukhang masarap yan pala. Tigim nga rin. Wala na, gagi. Ayun mga pre, pudripin lang muna namin to, tapos yun, punta na tayo sa next topic namin. Let's go! Kung nagustuhan mo yung ganitong klaseng video, follow for more.